Meron din po kayong kutsa kay Baguio City Mayor Magalong. Isa Ano- pa yan. Daming kontra nitong babaeng ito. Pag-usapan natin itong si Congressman Teves na acquit ang isang kaso niya at nagkagulo na. Marami ng may opinion patungkol po dito. Mamaya pag-usapan natin yan na maraming nagsasabing ang hustisya, ang justice system ng Pilipinas ay nagtrabaho talaga. Okay? Ito, pangalawa nating pag-usapan. Sawa na raw itong mga House of Representatives at itong mga congressman dito sa impeachment ni VP Sara. Sila ay sawa na raw. At parang ayaw na nila yung impeachment ni VP Sara. May ano tayo dyan, may reaction tayo dyan mamaya patungkol dyan. Watch out kayo ha. At last but not the least na ating pag-uusapan ay itong si Auntie Claire Castro. Umiyak! Umiyak na si Castro. Umiyak na si Castro dito sa ginawa ni Congressman Liviste. Okay? So yun po ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Pero guys, bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. Actually, kahapon pa ito, no? Nabalitaan ko to, pero hindi ko lang binablog itong topic patungkol dito kay Teves. Okay? Pero as time goes by, as time goes by talaga. Ang yabang mo, Donmar. Kaya nga napansin ko ngayon parang marami na po ang nagre-react dito patungkol po dito sa issue ni Teves. Kasi marami rin ang naniniwala na itong si Congressman Teves ay isa rin ito sa biktima sa pamumulitika. No? Alam ko na meron ring magsasabi na hindi pa naman Donmar, wala pa namang binigay na hustisyang final judgment patungkol po dito sa issue na with Digamo, 'di ba? Yung dating governor ng Negros Oriental. So wala akong pakialam doon. Neutral ako doon, no? Kung siya ba ay mag-guilty or not guilty doon sa issue na 'yon, no? Pero dito dahil doon sa nangyari ng issue niya doon sa pagkamatay ni Governor Digamo, marami ang nagsulputang issue. Ano ba itong mga issue na ito? Dahil may nakabinbin na kaso dito kay patungkol sa isyong Digamo, ginamit na rin nila ang issue. What do I mean by ginamit? Tinitake advantage nila, no? Na kahit hindi siya ang mga gumagawa, pinagbibintangan na siya. Itong si Teves. So kung ano-anong mga ikinakaso na sa kanya, kasi marami ang nagsasabi, no, na ayaw ito ng administrasyon. Okay? Kasi raw maka-Duterte. So, parang dinamay. Okay? Parang
tinutulungan pa nga ng administrasyong Marcos, no? Pero sad to say, ang three branches of government natin, itong legislative, judiciary, at itong executive, magkaiba yan. Ika nga equal powers. Siyempre sa judiciary, hindi na po kontrolado ng administrasyon. 'Di ba? So ngayon, eto na po yung nangyari. Ayaw kong itapik ito kahapon pero parang na-trending eh. Parang marami nang gumagawa na opinion, marami nang nagsasabi na itong issue na ito ay politika talaga. O sige. Ito, shinare ito ni yung ating kaibigang vlogger na si Joey Cruz, no? Joey De Vivry. Yun, sabi ni Ma'am Joey, yun. Sumisipa ang justice system, sabi niya. Kasi po, ito ang nangyari. Teves acquitted just in the Manila Regional Trial Court, RTC, has granted the demurrer to evidence, effectively acquitting expelled Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Remember, kung maalala ninyo, si Martin Romualdez pa ang House Speaker at that time. Ano ginawa ni House Speaker Martin Romualdez? Di ba? Tinanggal niya. Tinanggal niya ito bilang kahit hindi pa nga natin alam kung siya ba ang guilty or not guilty doon sa issue ni Digamo, wala. Ang House of Representatives, wala na. Dahil kalaban sa politika, tinanggal nila kaagad. Di ba? Ganyan ka-unfair. Sabi dito, effectively acquitting expelled Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. after ruling that the prosecution's evidence was insufficient to prove the murder charges according to his legal counsel, Attorney Ferdinand Topacio. Okay? So the complaints stem from Teves' alleged involvement as mastermind in the killing in 2019. However, he will remain in detention as he continues to face a separate murder case in connection with the killing of former Negros Oriental Governor Roel Digamo in March 2023. Ibig sabihin, mananatili siya sa kanyang kulungan si dating Congressman Teves dahil hindi pa nakapagdesisyon ang korte patungkol po dito sa issue na with Digamo. Ako, I am not the rightful person to say kung guilty or not guilty itong si Congressman Teves sa usaping Digamo. Okay? Hayaan natin ang korte. Sa sarili kong paniniwala patungkol dyan, wala rin akong alam. Hindi rin pwede akong magmamagaling kasi hindi ko naman alam ang katotohanan. 'Di ba? Marami ang nagsasabi na merong ibang anggulo, na merong ibang kalaban si Digamo na yun ang naggurgor sa kanya, si Teves lang ang pinagbibintangan. Meron ring anggulo na nagsasabi na talagang si Teves ang gumurgor, ganun, ganyan. So, basically, wala akong idea. I don't want to conclude, no? Na mahirap na. Mag-conclude tayo, ganun, ganyan. Parang ayoko, no? But what I am sure about it is that pinopolitika siya sa administrasyong Marcos. Yun ang sure ako. So, ayan. Manila RTC acquits Teves of... ako naniniwala ako sa korte ng bansa natin, no? Na pinagbibintangan siya dito sa ibang kaso. 2019 ito. So, meaning to say, hindi sila nakapagbigay ng sapat na ebidensya, hindi sila nakapagbigay ng sapat na witness, kung sino man, ayan, na-acquit si Teves. Okay? So, ayan. I hope ganyan po ang hustisya sa atin ng Pilipinas. Kasi po, sad to say, no, nag-trending rin itong si former President Duterte doon sa kanyang latest
balita sa ICC niya na issue case. Kasi po ang ICC nagpalabas po ng statement sa kanilang official page of official website na nananawagan sa Pilipinas na kung sino man yung nabiktima sa war on drugs ni Tatay Digong. Tapos ang nakakasakit pa dito, dinamay pa 2011 nung panahon pa ni Pinoy hanggang 2019. So ibig sabihin, it's very unfair on the part of Tatay Digong. Kawawa yung 80 years old na former president natin. Kinulong muna nila bago sila naghanap ng ebidensya at mga witnesses, mga putang ina ninyong ICC ninyo. Ganyan sila kagarapal. Kaya galit na galit sa inyo ang taong bayan. I hope updated at nakinig dito ang buong United Nations na ganyan po ang ginawa ng ICC. Wala talagang walang modo itong mga taong to. Kinidnap, dinala doon, kinulong. Wala namang witness, walang ebidensya. Di ba? Unfair. Magbayad kayo dyan, ICC, kapag si Tatay Digong ma-acquit ito lahat, ang kanyang kaso, dahil hindi kayo makapaghanap ng witness. Magbayad talaga kayo sa matandang ito. Matanda na yan, pero sobra ang ginawa ninyo. Okay? So, ito pa. At dahil dyan, dahil sa si Tebes ay pinopolitika, alam naman natin, nung panahon ni House of Representative Martin Romualdez, no? Speaker Martin Romualdez pa ang House Speaker at that time, nung si Tebes ay kanyang sinibak bilang congressman, di ba? Ang kakapal rin ng muka. Binoto yan yung kanyang constituents, tapos ikaw lang Ngayon, iba na ang takbo ng isip ng House of Representatives kasi wala na si Martin Romualdez. Sabi dito ni Representative Ronaldo Puno, parang sawa na kami sa impeachment eh. Ang dami nating problema. Hindi pa nga natapos itong pag-iimbestiga dito sa mga nangyari sa flood control. Yan ang sabi niya. Wow! Di ba? Ngayon nyo lang ba na-realize yan, Representative Ronaldo Puno? Nakakatawa kayo. Sinabi niya ito January 16, 2026. Bago lamang. Nakakatawa po kayo. Kasi biglang wala na silang gana. Kasi meron pa raw flood control na mas nagtataka talaga ako. Bakit ngayon yun lang yan napansin? 'Di ba? Nakakatawa nga kayo noong 2025. Bakit si BP Sara ginipit ninyo ng ginipit dyan sa confidential funds na sobrang laki po ang problema natin dyan sa flood control? Bakit ngayon lang kayo nagising, Representative Ronaldo Puno? Bakit ngayon lang sila nagising? Ito yung sagot. Ito yung sinabi ng ating magaling na attorney Rowena Guanzon. Wala na silang gana sa impeachment. Baka wala na incentive. At wala ng allocables per district sa kamalapit na ang eleksyon. These congressmen have to have plan B in case Sara wins. 'Di ba? Kasi alam nila na si BP Sara tumaas ang rating. Tumaas ang rating pagkatapos alam nyo naman mga ugali ng mga congressman dyan, mga balimbing yan. Naghahanda na yan sa 2028 election. Babaliktad yan lahat kay BP Sara. And at the same time, wala na si speaker. Oy, Luis Tro! Nasaan na yung dahil kay speaker? Dahil kay speaker! X! Dahil kay speaker! Dahil kay speaker! Ayan.
Kaya sawa na sila sa impeachment, no? Baka sawa kayo sa impeachment dahil merong Congressman Liviste ang nagbubulgar sa mga kabalastugan ninyo. Nga putang ina ninyo. Yan ang dahilan siguro. Yan ang analysis at opinion ni Attorney Rowena Guanzon. Malapit na kasing eleksyon. So magpa-plan B na sila, di ba? Ay, ang lapit ng eleksyon. Negative rating yung bangag. Dapat na tayong tumalon sa kabilang kanto. Di ba? Ang galing rin. Kaya kayong taong bayan, huwag kayong magpabudol dito sa mga congressman na mga balimbing, ha? Wala na raw silang gana. Hindi. Kaso, i-trial nyo si BP Sara, i-impeach nyo si BP Sara. Bloodbath ang gusto ni BP Sara. Sawa na raw sila sa impeachment. Kasi, wala nang allocables. Wala na si speaker. Booking na si speaker. Ganun ba? Ay, nako. Kakatawa naman kayo, di ba? So, ewan ko lang, no? Opinion natin yan, no? At opinion yan ni Atty. Rowena Guanzon. I don't know what's their reason behind na sinabi nilang sawa na sila sa impeachment. Sa atin, meron rin tayong sarili natin yung opinion na baka sawa na kayo kasi wala nang mga Diba? So, ayan, mag-comment, mag-react kayo taong bayan. Bakit sawa na sila? Ano sa tingin nyo? Bakit ayaw na nila ma-impeach si BP Sara? Is it time to jump to another island? Diba? Sa ngayon, dahil kay Congressman Liviste, binulgar. Tapos, alam nyo naman, ang si Auntie Claire Castro, dapat ipagtanggol talaga niya sa si amo niyang bangag. Kasi, malaki ang pinapasahod sa kanya malaki. Marami nagsasabi sa akin na malaki raw ang sahod ni Auntie Claire Castro. Iba pa, may allowance pa yan, may anong tawag, travel allowance pa sila, mga ganun, ganyan, no? So, talagang busog na busog. Butod na butod sila. Busog na busog. Ngayon, dahil sa nangyaring ganyan, may nasabi kasi ito si Auntie Claire sa kanya vlog sa YouTube. Nagva-vlog rin Di ba? Sabi niya, kung ano raw, ang sabi ni Auntie Claire Castro, kung ano raw yung mga opinion niya doon sa YouTube, na nag-vlog siya, sariling opinion niya yun. Hindi raw damay si Bongbong Marcos doon. Gunggong ka pala Bakit ka pa naging, speaker dyan? Bakit naging spokesperson ka pa dyan? Di ba? Conflict yan. Kasi yung mga sinasabi mo sa YouTube, kung ano mga magiging opinion mo, mamimisinterpret yan ng taong bayan na yun rin ang pananaw ni Bongbong Marcos. Ewan ko nga, bakit nagbablog itong attorney na ito? Wala ka na bang kliyente? Kung ako pa sa iyo, Auntie Claire, magfo-focus ka na lang sana sa pagiging spokesperson mo dyan sa Malacanang. Diba? Eto, panoorin natin kasi umiyak na siya. Ang mga paliwanag niya, iyakin talaga itong itong babaeng ito. Kasi po, natataranta na siya dito na kinasuhan siya ni Congressman Liviste. Okay, pakinggan natin Pagkatapos ng nagpa-press media itong si Congressman Liviste, di syempre, nagpa-press rin siya. Ay, hindi pala press, nagpapa-interview sa One News PH. Na alam naman natin yung One News PH. Sa One News PH lang naman siya nagpapa-interview kasi kakampi niya. Ay, nako. Nakakatawa talaga itong si Auntie Claire. Oy, Auntie Claire!
Ito, panoorin natin si Auntie Claire. Yusek, parang madami kayong nakasagutan this week. Marami. Marami. Isip ko. Isa-isahin natin. Unahin natin si Congressman Leviste who's filed a libel complaint against you. Ano po ang sagot ninyo dito? Actually, Marami raw siyang kasagutan. Siyempre, palengkera eh. Di ba? Palengkera, pinanindigan niya. nagtataka ako nagtataka ako ladies na hindi sa akin kasi nag-start ang news na ito. We can still remember na it was Ombudsman Remulla who stated that in his own program sa Remulla, biniblame ka na ngayon, ha? executive session. At syempre naging part ito ng mainstream media, naging part ito ng news. Hindi lang sa mainstream, pati sa SOCMED, naging news siya. So, as having this YouTube channel, na in-explain ko yung mga legal implications ng isang public servant na mayroong kumpanya na maaari may conflict of interest, ito yung in-explain natin. And hindi sa atin ang galing na nagbenta siya na isang kumpanya na mayroong franchise. At Kasi parang ipinaliwanag niya dito kung ano yung mga pinagsasabi niya doon sa YouTube patungkol kay Congressman Leviste, yun lang rin ang nakalap niyang impormasyon doon kay Remulla. Kasi ikaw, Auntie Claire Castro, pakialamero ka. Okay? Ang pakialaman mo, yung trabaho mong amo mong bangag na si Marcos Jr. Bakit ka nangingialam sa trabaho ni Remulla? So kung ano yung sinabi ni Remulla, kinagat niya. Okay? Ngayon, nagtataka siya, bakit siya lang ang kinasuhan? Bakit hindi kinasuhan si Remulla? Napareha naman sila ng statement ni Remulla kasi kinuha raw niya itong mga statements na ito galing kay Remulla. Paano yan? Ikaw yung nakakairita. So, ikaw yung kinasuhan. Huwag ka kasing pakialamera. di ba nagkaroon ako ng confusion, the second day, nag-explain ang Meralco Gen na yung kanilang binili from Congressman Leviste ay hindi dependent sa franchise na meron itong si Congressman Leviste. So we also discussed that in one of my vlogs. So kaya imposibleng sabihin niya na ako yung nagbibintang sa kanya na nagbebenta siya ng kampanya na mayroong prangkisa. And on the third vlog na sinabi natin, it was him who admitted that he divested his shares dito sa solar para sa bayan na may prangkisa. He admitted that in one of the interviews. So, bakit ang pinagkakatakahan ninyo, bakit kayo lang ang zinero in ni Congressman? Yes, oo, nagtataka tayo dahil pag ako'y nagko-content, actually, says ladies, hindi ito sa briefing This is my part of my vlog. Oo, one of my contents na ang tinitake up ko lang is the news. Actually, meron ako sa inyo. Meron kayong isang topic na diniscuss ko din about Congressman Leviste, about the Leviste files. Do you I find, took that up. if I may interrupt you, Sec, do you find that your blog may put your position, it may come into conflict with your position? Kasi you take Hindi. certain stances that is different from your job as a palace spokesperson. Parang tinulungan siya dito sa news mga news anchor na ito, no? Parang iba yung trabaho mo sa YouTube, iba yung trabaho mo bilang spokesperson. Tinulungan na siya. Or press No. officer. I don't Halata na itong channel rin ito lang yung mga kumakampi sa kanya. I don't think so. Kasi as a Filipino citizen, I can also brag my own freedom of expression. No. So iba yung tinitake up natin sa briefing at may disclaimer tayo. Hindi, ano na lang talaga, Auntie Claire? Para bang delikadesa na lang ba? Kasi nagtatrabaho ka sa Malacanang, sana umiwas ka. Bakit ka nag-YouTube pa? Hindi, kaya nga bumagsak negative yung trust rating ng amo mo dahil sa mga vlog mo. Conflict yan eh. Conflict of interest yan. Dito sa aking YouTube channel. It's my personal thought. It's my personal take. For you. Sa pagkakaalam mo.
sa pagkakaintindi mo, it's your personal take. Pero yung mamamayang Pilipino, yung masang Pilipino, ang take nila hindi ganon. Hindi ganon. Ang take nila, kung ano yung opinion mo doon sa YouTube, yun rin ang BBM. Kasi spokesperson ka. 'Di ba? Tanga ka. Yan ang hindi mo, kaya nga, hindi, nagtataka kami, bakit ka naging attorney? No? Wala kang logic, wala kang analysis, sa totoo lang. So, I don't think, at hindi ko kino-compromise ang Pangulo dito, Palasyo or Malacanang. Meron din po kayong kutsa kay Baguio City Mayor Magalong. Isa pa yan. Daming kontra nitong babaeng ito. Di ba? Tingnan niyo yung mukha. Ano po ba yung issue doon? Saan doon? Wala. Nagtatanong po siyang saan doon. Lutang. Ha? Lutang ka rin? Bangag ka rin? Nagtatanong lang tayo, ha? Bangag ka rin? May issue doon. Saan doon? Wait. Ang latest, ang pinaka-latest, if I can still remember, it's about, he said sinungaling, apogi, si Secretary Ted Herbosa sa isang interview referring to Hindi na kailangan. Yes, hindi na kailangan ng letters. Oo. Kasi nakasama namin si Secretary Ted Herbosa sa isa naming briefings. Pareha lang kayo ni Magalong, mayabang. Totoo yan. So, he mentioned na yung guarantee letters since yung DOH hospitals with regard to basic accommodations or ward, free po yan. Free po yan. So, walang kailangan, zero balance billing yan. So, there's no need for guarantee letters. Totoo po yun. Maraming nag-a-attest to that, na hindi na kailangan ang guarantee letters. So, nung sinabi niya na hindi totoo at sinungaling si Sected Herbosa, alter ego po ng Pangulo yun at programa po ito ng Pangulo at ito po yung gusto ng Pangulo na mawala na po yung mga politiko. So, nung sinabi niya po, the word is malutong na sinungaling, papogi, yun po yung natanong sa atin sa briefing. So, kaya natin na diniscuss ito because totoo naman po yung sinasabi ni Sected Herbosa na kapag ka po sa DOH hospitals, basic accommodation, dapat clear po tayo na basic accommodations, zero balance billing po yan. So, hindi kailangan yung guarantee letter na sinasabi po niya. So, kung may guarantee letter man ang sino man, at ito'y tinanggap ng hospital, yung pong nag-guarantor, yung guarantor mismo, yung magawa ng guarantee letter, dapat pondo nila ang gamitin. Hindi po pwedeng pondo ng DOH o ng gobyerno. So, kanila po yun. Kanibawa, nagkaroon ng guarantee letter si Mayor Magalong sa kanyang syudad, dapat pondo po nila yon. Hindi niya pwedeng iasa yon sa DOH funds. Okay, yun nga naman talaga yung sinabi at in-explain sa atin dito no sa show na ito ni Secretary Herbosa. Pero ano namang update Yusek Claire doon sa nagpa-blotter kayo against Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan? Are you planning to take that further Ang daming kontra nito. and actually file a case or hanggang doon na lang? Pinag-isipan ko talaga kung magpa-file ako. Kailangan ko lang kasi talaga na ito'y ma-report kasi sabi nga natin, whatever happens to me, at least meron taong pwedeng pag-unahan, no? Yung unahin yung pag-iimbestiga. Hindi naman po kasi biro yung sinabi sa akin eh. Hindi biro yung kinontent nila at ito'y isinapubliko pa. Ang sinabi kasi, kung ilalaglag ka ng humans mo, appendix and coccyx mo lang ang walang latay sa pinaggagawa mo. So, ibig sabihin, inner ano yun, part ng body yun eh. So lahat ibig sabihin, mula ulo hanggang paa, lahat yan latay. Pero nag-explain naman po sila after na hindi naman po nila intent ito as a personal threat. Will that change your mind? Nagawa na nila yun eh. Nung hindi pa ako nag-report sa NBI, wala naman silang binabawi kasi I even made a contempt on that. Sabi ko, magpapablatter ako, pero hindi. Sinabi pa nila na parang, bakit ikaw kapag kami sinasabi ka sa ibang opisyal, ganyan-ganyan, di ba? Pero, iba po kasi yung freedom of expression na ikaw ay bumabati ko sa opinion ng iba, nagre-react ka. But, the threatening remarks, hindi po siya sakop ng freedom of expression. Hindi po ba parang balat sibuyas kayong mga
government officials like nag-file ng case si Matamaan ka dyan. Balat sibuyas ka. Balat sibuyas ka. Congressman Levice against you against Trixie. Hindi ba parte po yan ng trabaho ninyo na kayo ay nakikriticize, kayo ay napupuna? Na okay lang sa akin mapura. First time ko itong magpa-record. Record pa nga lang to hindi Bakit ka umiyak? po ako nagpa-file pa ng case. Although I was asked to sign a complaint sheet para may record. But wala pa po akong pinafile. I just have to report this matter because it concerns my security. So, mahirap po yun. Iba po kasi yung usapang, mali ka sa opinion mo, ganyan. It's okay with me. It's fine with me. Pero yung bantaan ka, hindi po yun pagiging balat sibuyas. Kasi, kahit nga po ito po, maski na po ang Vice Presidente, sinasabi niya, tinetreten siya. Pero she was being asked, where's that report na ikaw tinetreten? So if you do not have any report, parang wala kang credibility pag sinabi mong tinatakot ang buhay mo. So I have to do this for my own security and protection. So Yusek, pagdating dun po sa libel case na sinampa ni Congressman Leviste, are you also mulling to file your own counter charges like libel in relation dun sa mga nasabi rin po niya tungkol sa inyo? I haven't read yet, no? I haven't read yet the complaint. Di ko alam kung saan yung hugot niya. Kasi lahat naman ng kinontent ko, it's because of his own admissions and the statements made by Ombudsman Rimulya and Secretary Garin. So lahat naman dun galing So I have to check. But definitely, I will included in the answer will be compulsory counterclaims. Naawa daw siya sa inyo kasi sana criminal case. Ginawa na lang niyang civil case. Salamat, ha? Thank you so much. Pero on to palace matters. Tawa-tawa siya pero wala na. Sakit na. Masakit na yan. Yusek Claire, kanina nga nagbigay ng pahayag si President Marcos. Ang sabi niya, medyo parang papunta na nga sa winding down talaga na confirmation that the ICI is winding down. Can you confirm this? Yes po, kasi yun naman din po ang nakalagay din po sa Executive Order 94. Pag meron po kasi ditong sunset clause, and I will have to read na lang po, and I quote, "The ICI shall be rendered functus officio upon the accomplishment of the purposes for which it was created or unless sooner dissolved by the President." So, inamin naman po ni Sec. Babe Singson, inamin din po ni dating Commissioner Fajardo, na yung kanilang functions po ay natapos nila. Ang kanilang mandato, yung task nila ay natapos nila. So, ngayon po, marami na po mga documents, marami na po mga statement, mga affidavit na na-submit po sa ICI. So, yan na lang po ay inaaral kung meron pa po ba silang ma-evaluate na dapat na for filing sa Ombudsman and DOJ. So, if ever po, natapos na po talaga sila, nandiyan pa rin naman po yung Ombudsman, nandiyan pa rin po yung DOJ at sabi naman din po nila, patuloy, yun naman din po yung mandato ng DOJ sa Ombudsman. Patuloy ang pag-iimbestiga nila with regard to these anomalous flood control projects. At ang ICI po is just a fact-finding committee na kumbaga pang-umpisa at kung nag-gather naman yung mga importanteng documents, then nakaalagwa na po para mas mapabilis lang po yung trabaho ng Ombudsman at ng DOJ. Nagtayo pa kayong ICI? So anong gamit ng DOJ at mga NBI? Di ba? Meron pang Blue Ribbon Committee. Nagtayo pa ng ICI si BBM. Good job, BBM. Nagsayang ka lang ng pera ng gobyerno. Actually, Yusek Claire, the resignations preceded this sunset clause that you are talking about. Kasi talagang parang naunahan na si Pangulong Marcos Wala nang tao sa ICI. Talagang yun ang magiging katapusan niya. Not because he himself said that your duty Wala that nang it has tao. accomplished its task. It was actually the spate of resignations. Because these people po, the two commissioners, they're done with the jobs. They're done with the task. So, hanggang doon lang po sila. Kung ano man po ang magiging
kahihinatnan po ng ICI sa ngayon, kasi ngayon pa naman po ay nagtatrabaho at hindi pa naman po pinapahinto to ng Pangulo, hindi pa po pinapahinto. According to the press release po ng ICI, they will give a report to the President para po malaman din po nila what will be the next move. So they said that they will consolidate all the reports and then submit it to the President. Well, one of the reasons- Siguro pag nasubmit na po nila, Ma'am, one of the Go ahead po. reasons na nag-resign si dating Secretary Babe Singson ay dahil walang suporta, walang pera, walang support na binigay dun sa ICI. meron pong financial support po. Meron po silang budget. According lang po sa DBM, meron lang po kasi mga records na dapat na kumpleto ang ICI para po maibaba yung pera sa kanila. I think more of Pero, Yusek yung oo. ano po yung sorry to interrupt no, pero I think it's more the teeth, yung pinagsasabi yung mga powers of contempt, power para maganito ganyan. Okay. More of that po yung hindi na ibigay. Kasi yung budget, you're right, lumabas naman po. Hindi, kasi ganito yan. Kasi fact-finding committee sila. Ang function nila talaga is very clear sa Executive Order 94. Recommendatory lang sila. Hindi po talaga sila investigative body. So in other words, fact-finding sila. So hindi po kailangan ng contempt power. Dito sa batas nila, dito sa Executive Order. Kasi meron tayong mga investigative bodies, let's say may PNP, may NBI. Di naman po din sila, kapag hindi pumunta po yung pinatawag na tao, yung mga kino-complain, at hindi pumunta, hindi po naman yan kino-contempt. So anong repercussion? What will be the consequence of not attending the hearing made through subpoena? So sa NBI at police, ang mangyari lang po, ipa-file yung case. So sinong lugi? Hindi po ba yung taong pinatawag? Kasi hindi ka nadinig eh. You are given a chance to be heard. Yeah. So, ang mangyari po, yung one-sided lang po yung kwento. So, it is their loss. Kasi, kung wala ka palang kasalanan, pero hindi ka pumunta, at ang naibigay lang ng mga documents will be against you, so, the ICI will definitely recommend the filing of the case sa Ombudsman and sa DOJ. So, it's up to DOJ and Ombudsman to look into if there is a reasonable certainty of conviction for the filing of the case or for the recommendation of the case, And filing of the case to Ombudsman and DOJ. Having said that, is it safe to assume then na walang gaanong extreme support coming from Malacanang dun sa pagsasabatas ng ICAIC or nung isang commission? Or Meron po. There is. It was announced even before that this is one of the priority bills ng Pangulo. So, kaya nga po ngayon, as of now, wala pa namang gap kasi nandiyan ang Ombudsman, DOJ, nandiyan ang ICI. So, pag nagawa na po ito na yung commission, independent commission, sa batas po, suportado po yan ng Pangulo. But Yusek, is the President actively searching or speaking to anyone to replace itong sila Commissioner Singson and Fajardo? Wala pa pong naibabanggit sa akin. Wala pa pong naibababang impormasyon po patungkol po dyan sa akin. The reason po we're asking this, Yusek, is dito mapapakita kung talagang may appetite ba ang Pangulo na habulin tong mga nagkasala. Para kasing wala based on what's been happening. Yung kulang sa support, nag-resign, wala pa naman talagang malaking kaso na na-file. So talaga bang may intensyon ang Pangulo na habulin tong mga to? Parang wala pa kasing nangyayari. Marami na po nangyari. Siguro yung iba hindi lang po nakikita. It was created, Executive Order 94, it was created, the ICI was created September, October, November, December, 3 months. Meron na po napakulong. Meron na rin po mga assets na fees. May kaso sa BIR. May mga sasakyan na naibenta sa customs. So in other words, porsigido po ang Pangulo para mapanagot ang dapat na papanagot. Ang problema kasi doon po sa iba, hindi nakikita yung ibang nangyari na. Ang lagi nakikita siguro ang thinking nila dapat si senador, si congressman, si secretary, dapat ito ay may warrant of arrest na. Pero hindi po yan yun eh. We have to look at the bigger picture. Marami pong involved dito. Kasi Dami mo pang rason sa bigger picture, di ba? Kaya galit yung taong bayan sa mga ganyan ninyong paliwanag.
At For marami instance pong po, nangyari. ang passport ni Saldi ko, ang tagal bago kinansela. Oh, isa pa Ngayon yan, di ba? Di kayo makapagpaliwanag dyan. ang nag-a-announce na may mga kakausapin ng Portugal, ang United Okay. Nations, etc., Kasi- etc. Si Manny Bonoan, nandyan pa abroad. Correct. Okay, I have to, ano pong- I have to explain on that. Sige po. Kasi when you file when you file po kasi a cancellation of the passport, dapat po ay may warrant of arrest na. Di ba po? So nagkaso, nagkaroon ng warrant of arrest. Then after that, the prosecutor will ask that the passport be cancelled by the court. By the court. So hindi na po ito sakop ng Pangulo. Pati po yung pag-i-issue ng warrant of arrest, hindi po yan sakop ng Pangulo. Judiciary po yan. So yung parte po ng Pangulo with regard to the executive department on the part of the on the part of the DPWH, it filed several cases. ICI recommended several cases. So pagdating po sa ombudsman, we cannot dictate kay ombudsman because that's independent body. So we have to do this due process. So kahit sabihin natin ang tagal ng pag-cancel ng passport, no, it's not up to us. It's up to the court. So pagka cancel na po ng passport, then that's the time na maaari siya ma-consider as fugitive, and then that's the time that we can coordinate with the Interpol. O Yusek, pagdating po doon kay Zaldico, actually some lawyers pointed out na isa sa pwedeng gawin ni President Marcos ay ang presidential intervention or yung direktang pakikipag-usap sa head of state ng Portugal. Is that something na pinag-aaralan na po ni Pangulong Marcos? Kasi mas mabilis din daw po yun kesa sa mag-request pa ng extradition treaty. Yes, actually, ang utos talaga ng Pangulo kay Secretary John Vic ay gawin lahat ang remedyo para mapabalik si Zaldico. And one of that is, nag-file na sila. They already filed an application or petition dito sa Interpol for red notice. So they are just awaiting for that. No? They are just awaiting the coordination with the Interpol. So sa akin, sa akin palagay, pakikipag-cooperate and coordinate with the Interpol, yun ang pinakamabilis. But inaaral po yan kasi yun naman po ang gusto ng Pangulo, mapabalik si Zaldico ng mas mabilis. Yusek, speaking of Secretary John Vic, mabilisan lang. I'm sure na tunugan ninyo, no, yung nagpa-press con siya, sinabi niya may nag-attempt mag-bribe sa kanilang magkapatid na si Ombudsman Boying ng 1 billion pesos. Supposedly, sinabi na raw niya kay President Marcos kung sino daw po ito. Ano po yung planong gawin ng palasyo about this? Because this is also, I think, part of the whole flood control scandal, broadly speaking. Well, kung ako po, wala akong personal knowledge kung nakwento niya to or what, but whatever happens po, ang isang public servant, dapat manatili at loyal sa kanyang trabaho. Manatili at loyal sa konstitusyon. Manatili at maging loyal parati sa batas. So definitely, kung ito'y naganap sa kanya, tama lang po na tinanggihan niya dahil mas kailangan po ng tao yung pagsisilbi niya para sa taong bayan, hindi para sa iilan na tao. Pero hindi po At, hindi ba dapat kasuhan yung nag-bribe? Yes. Kahit hindi tinanggap? Yeah, okay. Ganito po kasi yan eh. Meron kasi mga pagkakataon, sabi ko nga wala akong personal knowledge po May mga pagkakataon, in general perspective po tayo, may mga pagkakataon na may magpapaywatig lang, uy, si ganyan, parang gusto kang lagyan. Di ba? May gano'n eh. May gano'n ano yung pahaging? Paramdam. Paramdam. So, if that would be the case, you cannot file anything. Unless na-entrap mo. Unless there is entrapment. So, unless there's no entrapment, it's just pahaging, maybe, you know for a fact, personally, you know that he has the capacity to do that. Pero yung solid ground or solid evidence to file a case against that guy, mahirap. So, dapat, mas, madidismiss lang po yun. Kasi, sabi Siguro nito, payuhan nyo next time si Secretary na i-entrap niya. Hindi ba? I mean, what's the point of sharing this information if, you know, what maybe for? he just wants to know and wants to share to the people na hindi nabibili ang mga opisyal ng kasalukuyang gobyerno sa pamumuno ni Pangulo Marcos Jr. I think yun lang yung gusto Hindi raw mabibili. Ano hindi mabibili? niyo palam. Marami dyan, bilyones. But we remain loyal to our job, we remain loyal to the Constitution and to the law. Uwe.
Anong remain loyal? Hindi. Hinamon nga kayo ng hair follicle test. Hindi nyo kaya. Di ba? All right. We thank you so much for coming to the show on a Friday evening. Always a pleasure. Kayo ng humusga, taong bayan. Anong masasabi nyo ni Auntie Claire Castro? Lahat ng mga paliwanag niya ay parang hindi naman nila ginawa. Di ba? So, nakakatawa. Nakakatawa si Auntie Claire. Tapos, bakit raw siya lang ang kinasuhan ni Congressman Leviste? Bakit wala raw si Remulla? Hoy, Remulla, pinahamak ka dito ni Auntie Claire. So, guys, mag-comment kayo patungkol kay Auntie Claire. Basahin natin yung mga comment ninyo. Ano masasabi nyo sa kanyang mga statements, okay? Paki-like, paki-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, subscribe na po kayo. Libre lang ang mag-subscribe. Walang bayad yan, no? Updated ka pa sa ating mga trending na mga balita. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines. Bye-bye.